Yan, naging mainit po na usapan sa crypto community ang bagong research mula po sa University of Colombo na nag-propose ng isang framework para sa decentralized identity management gamit po ang Ripple ecosystem. Ang research po na ito ay nakalink pa sa XLS-40 amendment ng Ripple na na-activate nitong taong 2025. Ang kombinasyon po ng academic research at protocol level upgrades ay nagpapakita na seryoso si Ripple sa pagbuo ng identity solutions na scalable, low cost at saka secure. Ngayon ay ano po ba ang nilalaman ng research ng University of Colombo? Ang preprint na pinost po ng crypto researcher na si Smoke ay may pamagat na Decentralized Identity Management on Ripple, a conceptual framework for high-speed, low-cost identity transactions and attestation-based attribute-based identity. Yan. Ano nga bang ibig sabihin yan? Sa madaling salita, ito po ay isang modelo para sa tinatawag na attestation-based, attribute-based, decentralized identity management or ABA-BIDM or ABA-BIDM. Yan, ang layunin po nito ay solusyonan ang mga problema sa centralized identity systems kung saan madalas nagkakaroon ng data breaches, privacy concerns at sobrang dependency sa iisang provider. Sa bagong modelo, gumagamit po ng attestations para i-verify ang attributes ng user. Halimbawa ay pwede pong i-verify ng isang issuer na ikaw ay 18 plus years old nang hindi po kailangang ibigay ang buong detalye ng iyong ID. Kung maisa sa katuparan po ito, malaking tulong ito sa privacy at security ng mga users. Makakamit din ang mas mabilis na identity verification na may mababang transaction cost. Isa po itong bagay na kayang ibigay ni Ripple dahil sa kanyang high speed at low fee transaction system. Ngayon ay bakit po ba napapanahon ang panukalang ito? Sa panahon ngayon, halos lahat ng identity management ay nasa centralized databases. Kapag meron pong nangyaring breach, milyong-milyong users ang naaapektuhan. Ang decentralization ay nagbibigay po ng mas malakas na proteksyon laban sa malalaking data leaks dahil ang control ay nahahati at hindi nakasentro sa isang entity lamang. Dagdag pa rito, ang pagtaas po ng demand para sa Web3 identity solutions ay nagpapakita na kailangan natin ng trustless systems kung saan hindi po nakasalalay ang ating data sa isang corporation lamang. Dito po pumapasok ang panukala ng University of Colombo na isang decentralized framework na ginawa sa Ripple network na mabilis at mura. Ano naman po ang papel ng IDM sidechain sa modelong ito? Isa po sa pinaka-interesting na bahagi ng research ay ang diagram na nagpapakita ng IDM sidechain. Ayan po. Ayan, pakita po natin. Buksan po natin yung actual na post dito ni Smoke para makita po natin yung diagram na yan. Ayan. Ayan po ang system model dito. Ayan. Ang sidechain na ito ay napaka-interesting po na, ng sidechain na ito kung saan ay dedicated po ito sa pag-manage ng identity credentials, verifiable attestations, transactions sa pagitan po ng issuers, users at saka verifiers. Nakakonekta po ito sa XRP Ledger gamit ang Axelar Network at XRPL EVM bridge. Ibig sabihin, may cross-chain interoperability na ipinatutupad dito.
ang mga identity transaction ay maaari pong dumaloy or mag-flow mula sa sidechain papunta sa main ledger at pabalik. Ang ganito pong approach ay nagbibigay ng scalability dahil hindi overloaded ang main ledger sa lahat ng identity-related transactions. Sa halip, karamihan po ng processing ay nangyayari sa sidechain habang ang ledger ay nagre-record ng mahalagang data para sa transparency at saka auditability. Ngayon ay paano naman po kaugnay or ano naman po ang ugnayan ng XLS-40 amendment sa research na ito. Ayon po sa ex-user na si JP, mahalaga po ang XLS-40 amendment dahil may kinalaman ito sa identity features sa XRP ledger. Na activate ang amendment na ito nitong early 2025 at sinasabing ito po ang foundation para sa mga susunod na identity-based use cases. Kung marireview at maaprubahan po ni Ripple ang panukala ng University of Colombo, maaari po nitong gawing mas secure at mas integrated ang identity management system sa XRPL. Ang XLS-40 ay maaari pong magsilbing protocol level backbone habang ang research ng university ay nagbibigay ng conceptual framework kung paano po ito gagamitin sa totoong mundo. Ano naman po ang posibleng epekto nito sa market? Yan. Sa short term, maaring hindi po ito agad makaapekto sa presyo ni XRP dahil research pa lamang ito at wala pang live deployment. Pero ang narrative na ang Ripple ay gumagawa ng pioneering step sa decentralized identity ay maaring magdala ng renewed interest dito sa coin. Sa medium to long term, kung maipatupad po ang ganitong identity solution, lalaki po ang gamit ng XRP, hindi lang bilang pang-transact ng pera, kundi bilang backbone ng identity verification. Magiging attractive ito para sa governments, enterprises, at saka DeFi projects na naghahanap ng scalable identity infrastructure. Kapag lumawak po ang adoption ng XRP Ledger para sa identity, tataas po ang demand para sa XRP token dahil ito ang gagamitin sa mga fees at transactions. Ito po ay pwedeng magdala ng mas matatag na presyo at mas malaking market cap sa paglipas ng panahon. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang decentralized identity sa hinaharap? Ang decentralized identity ay hindi lang tungkol sa convenience. Ito po ay tungkol sa pagbabalik ng control sa mga users. Sa centralized system, laging may risk na mabenta or ma-exploit ang data ng mga users. Sa decentralized system, ang users po mismo ang may hawak ng kanilang credentials at sila ang pumipili kung kanino po ito ibabahagi or isi-share. Sa isang panahon kung saan ang privacy ay nagiging critical issue, ang pagbuo ng ganitong klaseng sistema ay malaking hakbang para protektahan po ang karapatan ng bawat isa. Kung magiging matagumpay po si Ripple sa project na ito, maaari po siyang maging global standard para sa secure identity transactions. Ano naman po ang dapat nating bantayan bilang mga investors? Yan, para po sa atin bilang mga traders at investors, mahalaga pong bantayan natin kung ang research na ito ay susuportahan at ipapatupad ni Ripple. Kailangan ding tignan natin kung magkakaroon po ng partnership sa mga institutions tulad po ng governments o tech companies para magpatupad ng pilot programs. Kung magkakaroon po ng official announcement na itong si Ripple ay mag-i-integrate ng ganitong identity solutions gamit ang XLS-40, maaaring makita po natin ang pagtaas ng presyo ng XRP dahil magiging mas malakas ang narrative ng utility nito. Sa market impact analysis naman ay pagdating po sa short term,
neutral po to slight bullish dahil sa narrative boost. Sa medium term, pwede pong maging bullish kapag nagkaroon ng partnership announcements or pilot programs. At sa long term, malakas po ang potensyal na gawing mas valuable itong si XRP kung magiging core siya ng decentralized identity infrastructure. Yan, sa aking opinion naman, yan, para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay isang napakalaking indikasyon na si Ripple ay hindi lamang po nakatutok sa payments, kundi pati na rin sa identity solutions na isang malaking sektor na may trillion-dollar potential sa hinaharap. Kung magiging matagumpay po ang ganitong project, maaaring maging backbone ng digital identity sa XRP dito sa mundo ng Web3. Pero tulad po ng lahat ng early stage developments, dapat pa rin po tayong maging maingat at hindi po tayo magpadala sa hype hanggat wala pang malinaw na implementation timeline. Kung matalino tayong mag-position habang maaga pa, maaari tayong maging bahagi ng long-term upside na maaari pong idulot nito kay XRP.